Hi, I'm Kit. Welcome to my struggle in life, part 1. Tamad. Quick disclaimer lang. This series is based on my own experience and not to spread negativity. I'm just turning my struggle into comedy. And yes, aware po akong walang bibig yung karakter ko. Huwag niyo pong pansinin, comfortable po ako sa design na to. Anyway, let's begin. Grabe talaga yung katamaran ko. May mga araw talaga na sobrang tamad ko. Hindi naman yung tipong ayaw kong gumawa ng trabaho. Pero may mga araw talaga kahit uminom ng tubig, tinatamad ako. As in, uuhaw na ako. Alam kong kailangan ko ng tubig. Pero, iniisip ko, mamaya na lang siguro. Minsan nga, hanggat di nanginginig yung katawan ko, o hindi dumidilim yung paningin ko, di pa ako babangon para kumain. Sabi ng katawan ko, boss, low battery na tayo. Tapos ako naman, oo nga pala, kailangan pala kumain. Minsan sobrang gutom ko, ini-imagine ko na lang na sana lumipad yung pagkain papunta sa bibig ko. Grabe na yan, boy. Hindi ko naman ginusto maging tamad. Kaya nga halos buong araw nanonood ako ng How to be Productive eh. Feeling ko after ng video, magiging productive na ako. Nanonood pa nga ako ng A Day in a Life vlog eh. Yung tipong 4:30 AM gumigising na sila. Nagja-jogging, nagbabasa ng libro, nagme-meditate, nagbe-breakfast. At ako naman, 8 AM pa lang, kakagising ko lang. Nagsi-cellphone na ako, nanonood ng vlog na yon. Ang relaxing niya kasi. Ending, nakakatulog ako. Hindi na nga ako naging productive. Ang sakit pa ng ulo ko sa sobrang tulog ko. Pero alam nyo, may mga pagkakataon talaga na napapatunayan ko sa sarili ko na hindi ako tamad. Solo living kasi ako. At alam nyo naman, kapag solo living, medyo walang pakisakala. Kasi wala namang nakakakita. Hanggang sa biglang tumawag yung mama ko. Hello, Kat! Oh, maman! Malakat ko da subong! Ha? Naman how? May dala ko nga ginluto ko. Mga 30 minutes Arat ako da. OMG! 30 minutes lang nandito na siya. Pero alam nyo, sa loob ng 30 minutes na yon, nalinis ko yung buong apartment ko. Nakapagligpit ako, nakapagpugas, nakapagwalis, nakapagpunas, at mabibilib kayo. Nakaligo pa ako. Feeling ko naging si Flush ako. Doon ko na-realize na hindi pala ako tamad. Kailangan ko lang talaga ma-pressure. At feeling ko, ito yung superpower ko. Hindi super strength, hindi invisibility. Pressure. Pag may deadline, bigla ako nagiging productive. Pero kapag sarili ko lang yung kausap ko, mamaya na lang. Siguro ang kalaban ko talaga hindi katamaran, kundi ang sarili ko. Kaya kung katulad kita, di minsan mahirap kumilos, huwag mong hintayin may deadline o may bisita bago ka gumalaw. Kahit isang maliit na step lang, uminom ng tubig, kumain, magligpit ng isang gamit. Kasi minsan ang pinakamahirap gawin hindi yung buong task, kundi yung mag-start. At kapag nagawa mo na yon, madali na lang ituloy. Ngayon, excuse me lang ha, iinom muna ako ng tubig. Baka maging ending na tong story ko. Animator, die due to extreme katamaran. Ayoko naman maging historical event dahil lang sa isang basong tubig.